Hello everyone, welcome back to my channel. In today's vlog, we're going to answer this question. Let me read this for you. Hello ma'am, I just want to ask if how much po ang nagastos nyo sa application as a foreign English teacher in Taiwan po. So I'm going to answer that based on my experience from my application until my arrival here in Taiwan. So during the application, here are my expenses. First, passport for regular processing, that is 950. And pero kung gusto niyo po na ma-expedite, that costs 1,200. And then second, degree or yung diploma ninyo, kasama na yung TOR dyan, is first, ipa-certified true copy nyo muna. That costs between 100 to 230 pesos. And then CAV or yung ipapakab nyo po siya, certification, authentication, and verification, that costs 50 pesos. And then after that, kapag nakuha nyo na po, ipapa-DFA apostille nyo, and that costs 100 pesos for regular and 200 for expedite. So, kung meron din po kayong master's degree, so ganun din po, kung ipapa-DFA apostille nyo siya, 100 and for regular and then 200 for expedite. And so, sa degree, ang nagastos ko ay 1,050. That includes CTC, CAV, DFA Apostille, and TECO. After pala ng DFA Apostille, dadalhin nyo po yun sa TECO for authentication. For regular process, that costs 800 pesos. Pero kapag ka-expedite, you will just add 400 pesos. And then next is PRC. So ipapa-certified true copy nyo rin po ito. That costs 90. And then kasama na po yung documentary stamp nun. And then DFA apostille, that costs 100 for regular. And then TECO authentication 800, so that costs 975. And then next is NBI clearance. That costs 200, and then DFA apostille for regular 100, and then TECO authentication 800, total of 1,100. So yun po yung nagastos ko sa mga documents. And then after that, kapag nakapasa na po kayo sa interview, meron na po kayong school, next is magpapamedical po. So ang nagastos ko po sa medical is between 2,800 to 3,500. So, depende po ang magagastos nyo dyan sa result po ng inyong medical exam. So, kung meron pong kailangang ipaulit or ipagawa pa, so, dun po madadagdagan ang inyong expenses. And then, next is sa phase 2 po, kapag nagpa-process na po kayo ng visa, okay, sa phase 2 na documents, next na nagastos ko is OFW insurance, that costs 1,500. And then OEC fee, 5,770. And then OWA, 1,442. And Pag-ibig fund, which is 300. So that is a total of 9,012. Now, let's proceed naman po sa kapag okay na po yung medical ninyo, yung mga PIDOS, yung sa phase 2 po na documents, i-ready nyo naman po ang inyong flight ticket. And then of course, pocket money nyo po para sa gagamitin nyo po sa pagdating sa Taiwan. So yung flight ticket, more or less 12,000 po. And then pocket money, sa akin nagdala po ako ng 50,000 pesos. And then of course, pagdating nyo po sa Taiwan, magpo-process din po kayo ng ARC, magbabayad po kayo ng 1,000. And then mag-ready din po kayo ng bayad sa apartment. Sa case ko po, hindi po ako nagbayad ng apartment dahil nakatira po ako sa dorm ng school
Pero yung dorm naman po is outside the school. Kumbaga parang apartment din po siya. And then, sa case ko po, tinanong muna ako nung nasa Pilipinas pa kung ano yung mas gusto ko. If I prefer to stay at the school's dorm or magre-rent po outside. So, sa case ko po, kasi gusto ko ng hassle-free, pinili ko na po yung sa dorm. Pero parang apartment din naman siya outside. So, wala po akong binayaran ng mga deposit or advance. So, ayun po. Pagdating ko po dito, free na po siya. Wala po akong binayaran. Pero, yung mga ibang kakilala ko is nagbayad po sila. Hindi po sila sa dorm, pero ayun, sa apartment sa labas, nagbayad po sila ng at least 3 months. So, mag-ready po kayo kung hindi po kayo sa school, mag-stay or dorm ng school. Usually, binabayaran po nila between 5,000 to 6,000 if you're single. Kasi meron po tayong allowance doon, 5,000. And then, so, kung sakali man po na kukunin nyo yung apartment outside, magre-rent po kayo na magbabayad po, mag-ready lang po kayo ng at least 3 months payment po. Let's say $6,000 NT dollars. So 6 times 3, so 18,000 NTD. Sa magkano po yun sa peso kung i-convert po natin sa 1.8? So mga 32,400 po. So, kung sakali ma'am na ayun po magre-rent po kayo outside, mga more or less 34,200 pesos po yun. Plus, pocket money. Ito, napakahalaga din po nito kasi usually, nadidelay po, hindi po tayo sumusweldo kaagad after a month. Katulad ko po, na-receive ko po yung unang sweldo ko after 2 months, magti 3 months, ganun po. So, napaka-mahalaga po na meron po kayong pocket money. So, case-to-case basis naman po yan. Pero mas maigi po na meron po kayong pocket money pag dumating po kayo dito. So, let's have a recap of the expenses. Here's the breakdown. Passport, 950. Degree, a total of 1,050. TRC, 990. NDI, 1,100. Medical, between 2,800 to 3,500. For phase 2 documents, OFW insurance, 1,500. OAC fee, 5,770. OWA, 1,442. Pag-ibig, 300 pesos. And for the flight ticket, depending on your province or city, and the airlines, 12,000 pesos. Then pocket money, 50,000. ARC, 1,000 NTD. If you're gonna convert that to 1.8, that will be 1,800. And then apartment, if you're gonna pay for that, 6,000 NTD. Multiply it to 3 months. And then if you're going to convert it into 1.8, that will be around 32,400 pesos. So overall total expenses, we have more or less 112,000 pesos. So more or less yun po yung mga magagastos. But don't worry, itago nyo po lahat. Kung sakali po na na-hire na po kayo at nagawa nyo na po yung mga process na ito, itago nyo po lahat ang inyong mga resibo mula sa pagkumpleto po ng mga documents, NDI, mga authentications po ng degree, Pateco authentication, medicals, and then yung mga OWA, yung insurance, then air ticket, itago nyo po lahat ng mga resibo noon dahil marireimburse po lahat ang mga yon ng school. So, pero of course, except po yung mga pamasahe ninyo na nagamit sa pabalik-balik po sa pag-process. So, again, itago nyo po lahat ng mga documents, yung mga resibo po na nagastos ninyo, pati plane ticket, para po ma-reimburse po ng school. Oh, and by the way po, under po ako ng TFATP. So, yung sinabi ko po na reimbursement ay kasali po yon sa benefit po ng under sa TFATP for foreign English teachers. Hindi ko lang po sure sa mga ibang programs po or sa prime schools or private schools. I'm not sure kung ganun din po sa kanila.
So, I hope nakatulong po itong video na ito para sa inyo pong application. Good luck po and see you in my next vlog.